Welcome back to Larissa Tarot. Welcome back to my channel. This is again Lynn, your tarot reader. And ang topic na reading natin, anong na-realize niya tungkol sa'yo? Yan. So we have three groups. Group 1, King of Wands. Group number 2, Strength card. And group number 3, Six of Cups. So this is a general tarot card reading. Take or resonate and leave the rest. Yan. Ilalagay ko sa comment yung timestamp and ilalagay ko din siya sa description box. So pwede ka nang pumunta sa comment. Click mo lang yun. Diretso ka sa reading natin. Yan. And thank you everyone for watching our video. Maraming salamat po sa palaging panonood ng mga videos dito sa YouTube channel ko, Larissa Tarot. So, ang pag-usapan natin dito, na-realize. Ano ba ibig sabihin nun? Para sa Tagalog, napagtanto. Ang lalim. Ito ako title ng video. Anong napagtanto niya tungkol sa'yo? Grabe ang lalim. Na-realize na lang. You have to use your intuition sa mga readings na pinopost ko dito sa YouTube channel ko. Yan. And thank you everyone for helping me grow my channel. Thank you din sa nag-follow ng Facebook page ko. Super na-appreciate ko kayong lahat. And if gusto mo ng private reading from me, let me know. Message mo lang ako sa email ko, larissataro@gmail.com, or pwede din sa Facebook page ko, Larissa Tarot. Thank you so much sa mga nag-request ng reading sa akin. So, gawin natin itong reading na to. Thank you sa nanood ng last video upload ko. Hopefully, makapost ako ng maraming videos para sa inyong lahat. So, I think all good na tayo. We can start the reading. Let me know na lang sa comment if nag-resonate sa reading natin. So start tayo sa group number 1. Thank you everyone for being here and I hope all of you have a blessed day. I'll see you on your reading. Namaste! Welcome to your reading group 1. Salamat po sa panonood ng video natin. So ang topic natin, ano ang na-realize niya tungkol sa'yo? Sa Tagalog, anong napagtanto niya tungkol sa'yo? So, tingnan natin. Angel guys and spirit guys, tulungan mo ako i-channel a message for group number 1. And send a clear message. Okay. Tingnan natin na. Mag-tayong card. And you have to use your intuition sa reading natin. Ano ang na-realize niya tungkol sa'yo? Bakit baliktad kayo ng trabaho? Si Queen of Wands ka? Pwede kang pumili. Ikaw si King of Wands or ikaw si Queen of Wands. Pwede naman. Or kung general ang tinatanong mo, like mga katrabaho, family members, all good naman yon. Pwede siya sa isang tao lang iniisip mo. Or pwede din sa marami. So, titingnan natin. Lumabas ito, King and Queen of Wands and Seven of Wands. Pag-usapan natin yan. Nine of Pentacles. Nine of Cups. Ace of Swords. Temperance. Tinignan ko yung mga numbers dito. Seven of Wands, 7. Eto, 9, 9, 1, 14. So, tingnan ko siya sa alphabet. Tinanggal ko yung repeating. 7, 9, 1, 14. Pag tingnan mo siya, mabubuo niyang letters. Letter G, letter I, letter A, letter N. Gian. Yung Gian, parang galing din siya sa word na Gianni or Giovanni, which is Italian form ng salitang John. Kakaiba? Kakaiba, no? So, sa reading, sa likod, may pangalan, John. Ngayon, kung nag-resonate ka sa pangalan na yon, kung yun ang pangalan mo, or pangalan ng person tinatanong mo, then, pwede mo i-claim na reading na to is para sa'yo. Kung couple kayo, pwedeng gusto ng partner mo magkaanak na boy. Pagtila kita. Kasi parang mag-asawa eh. King and Queen of Wands. So, kung wala kayo anak na lalaki, possible. Gusto niya magkaroon ng anak na boy. Na-realize niya na, cute naman na may mga girls. Pero parang
gusto niyo magkaanak ng boy. Sa energy lang na reading. Ngayon, kung mag-asawa kayo, channel natin, kung mag-asawa kayo, anong na-realize ng partner mo? Secretly, ang secret dito is yung ginagawa niya is something na gusto mo ring itry. Like for example, kung lalaki ka sa reading, then kung isa kang engineer, architect, gusto din gawin ng asawa mo. Not necessarily gusto niya magpalit kayo ng work. Parang gusto lang niya makita. May possibility. Nakikurious siya sa klase ng work na meron ka. Na-realize niya na parang nakaka-curious or gusto niya maintindihan yung ginagawa mo sa trabaho. Pwedeng gusto ka rin niya talagang tulungan. Kung mag-asawa kayo, para kayong power couple. Kung anong kaya ng asawa mo, parang gusto mo, kaya mo rin. So maganda to pag mag-partner, to reading na to. Like example, tumatakbo sa marathon ng partner mo, gusto mo din mag-join. Or yung partner mo, more siya sa mga businesses, gusto mo din mag-business. Or magaling magluto yung partner mo, parang gusto mo din mag-try magluto. Kung influencer ang partner mo, kilala siya, parang gusto mo din makilala. May possibility, low-key couple na nagsisikap sa buhay ang energy reading. Parang inaayos niya yung buhay nila, pwede papatay ng bahay, pwede may business. Anong daming tanong ng mga tao, pero hindi niya hinaharap. So, na-realize niya na perfect partner ka sa kanya. Ayaw mo din sa drama. Gusto mo din ng simpleng pamumuhay na simple, masaya. Pag sinabi simple, hindi ibig sabihin walang pera. More simple na ayaw mo pag-usapan ng ibang taong buhay niyo. So marami dito, very private ng mga tao. Possible, meron ka isang anak, dalawa, pwedeng tatlo. Majority, dalawa hanggang tatlo. Ano na-realize niya sa'yo? Na bagay ka sa kanya, bagay kayo magkasama. Ay wala siyang care sa mga sinasabi ng ibang tao tungkol sa pamilya niyo or tungkol sa'yo. As long as nagkakaintindihan kayo. Kung nagkataon opposite ang trabaho niyo, yung trabaho ng babae more parang panlalaki and then yung trabaho ng lalaki more pambabae, hindi siya naapektuhan nun. Natutuwa nga siya sa parang nag-switch kayo eh. Dito kakaiba yung switch eh. Parang si Queen of Wands yung engineer. Pinaka-possible twist nito, nagtapos ka ng engineering, pero hindi mo ginamit yung pinag-aralan mo. And then yung naging partner mo is nagkataong engineer. Alam mo yun? Marami sa inyo nag-meet kayo sa work. Kung partners kayo, nag-meet kayo sa work, then nakikita niya sarili niya sa'yo. Nakikita niya kung gaano ka-dedicated sa ginagawa. Na-inspire mo siya. So, possibly, marami dito, very fiery talaga, very passionate. Kapag binigyan ka ng project, binigyan ka ng gagawin, ibibigay mo talagang todo. Ang energy mo doon. May possibility, nare-realize ng partner mo na kailangan siguro bigyan ka niya ng project na para sa'yo. Like business. Kung isa lang sa inyo kumikita ng pera, possible, pumapasok sa isip ng partner mo, what if bigyan ka niya ng something na pagkakaabalahan mo? Para kasi nakikita niya gusto mong kumita ng sarili mong pera. So kung mag-asawa kayo, naisip ng partner mo dito na bigyan ka niya ng pagkakataon. Gawin yung gusto mong gawin. Kung gusto mong mag-business, all good. Para kasi nabibigay naman yung gusto mo eh, pero parang gusto mong kumita sa sarili mong paraan. Kung naman hindi kayo mag-asawa, anong tingin sa'yo ng person? Ang na-realize niya sa'yo? Dahil ang taas ng pangarap mo. Gusto mo ibigay lahat para sa sarili mo. Kung may mga anak ka, talagang nagsisikap ka para sa mga anak mo. Kung single mother ka or single parent or single father or solo parent, nakikita ka ng person na ginagampanan mo yung role sa bahay. Masculine, feminine. Pwede malakas kang babae, feminine, malakas sa babae. Parang ang lakas na feminine energy. Kung babae ka sa reading, as solo parent ka, lakas mong feminine. Parang kaya mong trabaho ng lalaki. Ang sabi ng quest ko sa challenges, may possibility, meron ka level ng control. Sabihin, alam mo yung direction na gusto mong puntahan. Meron ka hawak na mapa. Pwede nagpa-reading ka na sa akin. Always kasi tinitingnan ko yung tarot card reading para siyang mapa.
Binanggit ko to sa isang subscriber ko, nagpa-reading sa akin, na pwede mo naman makuha ang gusto mo sa iba't ibang paraan. Tarot card reading is gabay. Marami kami mga tarot card readers. Isa lang naman sinasabi namin gabay ito. Ikaw pa rin may hawak ng desisyon. Ang tarot card reading para sa akin, para siyang libro, para siyang cookbook. Parang nandun. Pwede ka matuto sa pagluluto. More, inaral mo lang. Tinuro sa'yo, experiment. Konti-konting lagay ditong asin. Para di mag-work sa akin. Or gumamit ka na talaga ng libro, masama sa libro, sundan mo instruction, or mutak sa YouTube, sundan mo steps. Ganun dating sa akin ng tarot card reading. Tarot card reading, para siyang cookbook, para siyang how-tos, para siyang mapa. Pero hindi ibig sabihin na yun na talaga yung actual step na gawin mo. Pwede mo ilagay sarili mong touch doon, and pwede mo ding ibay ng direction. Pero parang gabay siya. Hindi ka dadali ng mapa sa destination. Kahit nasa iyo pa ang mapa, papunta sa isang lugar, kung hindi ka gagawang action, hindi mo makukuha yun. May possibility na realize ng person na to, na meron kang parang mapa sinusundan sa buhay mo. Like, mga milestone, mga achievement mo. Yung mga achievement mo nakahilera Marami dito high achiever. Bawat achievement mo, meron kang binibili para sa sarili mo. Hindi para sa lahat, pero majority sa inyo ganon. Pag may achievement ka, bumibili ka ng something para sa sarili mo. Katumbas ng achievement mo, example, may milestone ka natanggap, bibili ka ng bag. May milestone ka natanggap, bibili ka ng shoes. Hindi lahat yun Hindi lahat. Pero majority. Mapagiti ko lang kayo. Masama ba yun? Hindi. Kasi ginagawa mo yun para sa inner child mo. Hindi kasi tayo mamotivate all the time. Discipline mahalaga. Pero nakatulong sa tao, pag mayroon ka milestone, celebrate mo yung mga small win. Hindi mo kailangan kasi laki ng trophy mo Pag celebrate mo kasi bawat panalo mo, na-motivate ka sa loob. Parang siyang dopamine. Yung happy pill, parang happy pill and that then, na parang nire-reward mo yung sarili mo. Possible marunong ka kung paano mo bibigyan ng reward ng sarili mo sa bawat pagsisikap mo. Na-realize ng partner, isa kang great leader, mapababae, mapalalaki. Kung pag-aaralan lang ng tao ang galaw mo, makikita ng tao, ang direction na pinupuntahan mo is maganda. Para din to, pag nanonood ka ng mga nag-aerobics or nag-zumba, ginagaya mo yung step. Papansin mo naman sa reading So, para kang isang role model, para kang teacher, para kang influencer, para sa kang tao na pwede mong gayahin yung buhay. And then, not necessarily kopyahin mo talaga. More, gayahin mo lang, ma-inspire ka sa buhay ng tao. Pwede na-inspire mo mga kabataan, or na-inspire mo mga anak mo. Pwedeng idol ka ng anak mo. Na-realize ng tao na to, na tinatanong mo sa reading, isa kang tao na maraming potential. Possible, meron kang success palang araw. Iba sa inyo, na-realize niya pwede kang sumikat, pwede kang makilala. Pwede maraming taong interesado sa'yo. Hindi naman siya threatened, pero pwedeng threatened. Ano bang negative side ng Queen of Wands and King of Wands? Very insecure. When na-realize niya, marami kang insecurity. Talaga. Deep inside. Kaya ka nakarating kung nasan ka ngayon. Kasi, dahil sa insecurity na yan, na-push ka talaga na ayusin buhay mo Ginamit mo yung insecurity mo as ang data para ayusin ang buhay mo. Ang Ace of Swords, clarity. So, nakita ng person na to, may clarity ka. Alam mo kung saan mo gusto pumunta. Alam mo yung direction mo. Naiintindihan niya na bawat action na ginagawa mo is may dahilan. Hindi siya random. Hindi siya parang gusto mo lang gawin. May dahilan. Intentional. Parang ginagawa ko to kasi ito gusto ko mangyari. Example, kung nakita ka niyang nagpapakabisi sa trabaho, then naiintindihan ng person na to na ginagawa mo yung mga sacrifices na yon kasi gusto mo mabigyan ng magandang buhay ang pamilya mo.
Kita ng person to magaling ka sumunod sa instruction. Kung bibigyan ng time, aralin mo isang bagay, possible, matutunan mo talaga. Kung babae ka, pwede mo pag-aralan trabaho ng mga boys. Easy lang to sa'yo. Pwede yung trabaho mo pang boys. Pwede rin. The moment I embrace my peace within and surrender the outcome is the moment that the universe can truly get to work. Sa kang very workaholic person, marami sa inyo. Hindi naman bad ang ibig sabihin ng salitang work. Pero isa ka lang tao na let's get to work, let's get back to work. Alam mo yun, parang work tayo, sige, trabaho tayo. Mahalaga sa'yo yung trabaho mo. Pwede yung trabaho mo yun, bread and butter mo talaga. Yung parang, itong bumubuhay sa pamilya mo, love mo to. Pwede din na, mahalaga sa'yo yung work na to, pero hindi ibig sabihin, hindi ka gagawa ng something na magpapasaya sa'yo on the side. Like, nagwo-work ka sa office, pero gumagawa ka ng hobbies mo on the side. Like, gumagawa ka ng business mo, nagluluto ka, nagtitinda ka ng pagkain. Yung iba naman sa inyo, more connect sa house. Like, sabihin lang natin na nagbebenta ka ng mga condo. Yan. Yung iba naman sa inyo, more sa influencer. Like, MC ka, ano mo yon. Yung iba naman sa inyo, instructor. Like, dance instructor ka. Mga work on the side na very proud ka. Parang meron ka main na work and then meron ka mga iba-ibang other hobbies sa side. Iba naman sa inyo, more benta. Like, seller. Bebenta ka ng mga bags, bebenta ka ng mga gamit. Alam mo yon. Anything na pang beauty product, pwedeng hands-on ka sa business. So, na-realize mahalaga sa yung work. Priority ito sa'yo. Or kung full-time mom ka or full-time housewife, na-realize ng partner mo, parang gusto mo mag-work, parang gusto mo makatulong sa kanya, gusto mo magkaroon business, gusto mo may pagkakitaan, or gusto mo merong bagay na bigyan ng oras para mag-enjoy din. I'm unapologetic about what I desire and trust that what I focus on will grow. Kung ano man ang simulan mo, is mag-grow talaga. Kasi dedicated person ka, alam mo yun, determinado. Focus ka sa ginagawa. Hindi mo pinapansin yung mga chismis. Pwedeng chismis or pwedeng bali-balita. Focus sa'yo. May trust siya na kaya mo. Kung magkalayo kayo ng partner, then may trust sa yung partner. Alam niya na gagawin mo lahat. Kung ano mang ibigay niya sa'yo, sabihin natin, financial support para sa pamilya niyo. Alam niya, kaya mo tong diskartehan. Agad pa akong dalawa. Parang gusto niya pa magkaanak ah. The moment I realign with love, clear direction is presented to me. Na-realize niya na, you're a good parent. Good parent ka sa mga anak mo. Kung naghahabol kayo na anak din, yun yung possibility. Pwede mabilis kang makapick up, marunong ka talaga mag-follow, sumunod sa instruction. Hindi siya nahihirapan, turuan ka. Mabilis kang matuto. Through prayer and meditation, I create a ripple effect of peace in the world. Na-realize niya na naniniwala ka na kahit maliliit na mga bagay, nakakatulong sa pangkalahatan. Possible na inspire mo ang person na to. Napapansin niya sa'yo na hindi mahalaga kung malaki na itulong mo sa ibang tao or maliit. Naniniwala ka na basta makagawa ka na mabuti, kahit sa isang tao, malaki may tutulong nun. Kung influencer ka, napapansin niya sa'yo na kahit wala ka pa sa level na gusto mo, wala pa yung mga tao na manonood sa'yo, makikinig sa'yo, hindi yung dahilan para hindi mo gawin yung ginagawa mo with passion. Nakaka-inspire ka siguro as a person. Na-inspire siya sa achievement mo. And nag-expect talaga siya na marami ka pang makakamit. Kung naman nung dalaga ka or binata ka sa reading or kung ano man gender mo, ang umaangat dito, na-realize ng person, wala makapigil sa'yo, abutin ang pangarap mo. Hindi yon gender, hindi yon sinasabi ng ibang tao, hindi yung chismis, hindi yung
kawalan mo ng experience, or sabihin natin na kung wala ka man support, hindi yun dahilan para hindi mo maabot ang pangarap mo. Parang as long as alam mo ang gusto mo, may mapa ka, gagawin mo yun, gagawin mo. Ang name ng Gian, ang meaning kasi niya is, God is gracious. So gracious, more compassionate, kind. So napansin niya, nakita niya na very kind person ka. Hindi man halata. Kasi marami sa inyo very strong personality, very fiery. Hindi man halata. Deep inside, very caring and kind person ka. Kaya ka parang mabangis, mabagsik, or goal-getter, sabihin na natin. Dahil sobra ka mag-care sa mga tao. Gusto mo i-push talaga sila na magbago. Ang paraan mo ng pagmamahal is pag-push sa tao na ayusin yung buhay niya. Marami sa inyo very loving, lalo sa anak. Kung napapagalitan mo man ang anak mo, na-realize ng anak mo tungkol sa'yo na love mo talaga siya. Kung wala namang karelasyon, na-realize ng person na to, crush ka niya. Doon ako. Isang salita, crush ka niya. Marami ka qualities na gugustuhan niya. Na-realize lang niya yon. So, it's something na, kung gagawa siya action, it's something na bigay ko sa'yo. But I think all good na tayo. Di ko na-extend ang video. Sana nakuha may messages na para sa'yo, group number 1. If nag-resonate sa'yo, reading natin, let me know. Lagay mo lang sa comment. So, some part nag-resonate. And if gusto mo na private reading from me, message mo lang ako sa email ko, lalisataro@gmail.com, or pwede din sa Facebook page ko, Lalisa Taro. Thank you everyone for watching our video. Maganda ko isang keyword Ano na-realize niya sa'yo? Napagtanto, naisip, nalaman, light. Possibly, kung mag-asawa kayo or partners kayo, or kung hindi man, all good naman yon. Parang gumagaan ng buhay pagkasama ka. Pag-aralan mo yung sinasabi ko. But I think all good na tayo. Thank you everyone for being here. Close ko na reading dito. And sana nakuha may messages na para sa'yo sa reading natin. And I'll see you again on our next reading. Namaste! Welcome to your reading group 2. So back tayo sa topic, anong na-realize niya tungkol sa'yo? So napili mo, Strength card. Tingnan natin, shuffle tayong cards. Angel guys and spirit guys, tulungan mo ko i-channel a message for group number 2. And this is a general tarot card reading, so take what resonate and leave the rest. Strength card, and then 8 of Wands. And sa ilalim, Spirit team, na-realize ng person tungkol kay group number 2. Knight of Pentacles. Ang dami masculine nagpunta dito sa group 2. Ace of Pentacles. King of Cups. The Hermit. Strength card. Possible. Na-realize ng person, napaka-strong mong person. Masaya kang kasama. Hindi, mayroon kang parts sa personality mo na very introvert. Parang dito, introvert-extrovert naghahalo. Ang dami mong hobbies. So, na-realize ng person na to na it will take a lifetime to know you. Possible. Parang kang puzzle sa person. Parang may challenge na kilalanin ka as a person. Possibly. Ang na-realize ng person. Nakaka-challenge yung personality mo. Kasi merong contradicting na energy. At one point, parang very introvert, and then at one point, very extrovert. Parang tahimik. Pwede mo pag-aralan. May possibility, marami sa inyo, gusto mo talaga mag-spend ng time sa bahay.
most of the time sa bahay lang. Pero pag kinakailangan, go out ka rin. Ito yung work hard, play hard. So, na-realize ng person. Maganda yung personality mo. Mayroon siya natutunan sa'yo, especially about stability, security. Kung pinapalalahan ng person na mag-save para sa retirement, para sa future, na-realize niya na meron ka talagang plano para sa future. May possibility nakita ka ng person na grow. Para na-grow. Kung mga kaibigan mo to, then natutuwa mga kaibigan mo sa'yo. Namimiss ka talaga nila. Marami sa inyo magaling ka sa sport. So, na-realize ng person. Very talented, very gifted kang person. Hindi ka lang book smart. Meron ka talagang wisdom na galing sa experience. Natuto ka dahil sa mga experiences mo sa buhay. Na-realize ng person na to na loyal ka sa person na mahal mo. Very private ka din talaga as a person. Matipid ka magsalita, matipid ka mag-share ng informasyon. Pero pag nakakuha siya information sa'yo, talagang magagamit. Isa kang tao na nagpapalakas ng katawan. Then na-realize ng person na to na maingat ka talaga sa katawan mo. Maalaga ka sa katawan. Gusto mo talagang maging malakas para magawa mo lahat ng gusto mo sa buhay hanggang pagtanda. Maraming LGBTQ nagpunta dito sa group number 2. May possibility. Kung ano man ang gender mo, hindi na mahalaga. Wala man gender ang tarot card. Pinapakita lang dito na isa kang very practical person. Mahalaga sa stability. Meron kang goals, meron kang mga pinplano sa buhay. Pero hindi ibig sabihin, hindi ka nag-enjoy. Meron ka ding time para mag-enjoy. Ginagawa mo yung mga bagay na love mo. Madali sa'yo mag-decide kasi ang tanong, love ko ba to or hindi? Love ba kita or hindi? Bakit tila kita? Possible maraming nagkakagusto sa group number 2. May possibility. Na-realize niya. Marami pwede magkagusto sa'yo. Hindi ka lang magkagusto. Pwede ma-inlove sa'yo kahit sinong tao mapalapit sa'yo. Na possibility lang, loyal ka sa isang tao. Pwedeng ina-assume niya loyal ka sa kanya. Pero ano masasabi ko? 8 points kasi action. So, pagdating sa action, mabilis ka dito. So, kahit anong naisip mo, kung feeling mo, it's time maggumawa ng action, nagawa ka action. May possibility, marami sa inyo. Magaling ka sa communication. Magandang boses. Physically attractive, maganda pang boses. Very sporty. Kakaiba. Baka number 1. Pag-aralan mo yon. Titingnan natin na. Meron kasi parang energy dito tahimik. So, possibly, very outgoing ka naman talagang person. Meron lang parang tago na energy. Possible. Hindi ka basta nag-open up. Kahit marami kang friends. Hindi ka masyado madaling makilala. Patay ng card. My outer experiences are a reflection of my internal condition. Outer, inner. May possibility. Ito yung tinatawag na imagination mo, very vivid. Alam mo yon, parang maganda imagination mo. Kung ganito, possible very creative kang person. Na-realize ng person, very creative kang person. Marami ka naiisip. Hindi dahilan na pagod ka para hindi ka gumalaw. Pwede dito, kahit tulog, naglalakad. Marami sa inyo na-realize na nag-sleepwalk ka. Sa iba lang yan Bad ba yun? I'm not a medical professional, pero pwede mo pag-aralan. Marami sa inyo bookworm. Mahilig ka mag-aral. May possibility. Happiness is my birthright.
Kung sa babae 'to, para 'to si Catriona Gray. Si Catriona, oo. Para kasi siyang introvert na extrovert, Yung energy niya, kaya mo talaga maging masaya kahit mag-isa. Grabe favorite ko 'to. Na-realize niya ko favorite person niya sa buong mundo. I witness the darkness and call on the light with my prayer. Thank you, universe, for guiding me to perceive this fear through the eyes of the teacher of love. Kung teacher ka, love ka na sa estudyante mo, na-realize nila na you're a very good teacher. Kung naman, magulang ka, ang dami natutunan siya ng anak mo. Number one, happiness. Happiness is my birthright. The possibility. Napapasaya mo maraming tao sa paligid mo. Sa mga paraan na ikaw lang nakakaalam. Very unique ang paraan mo ng pagbibigay ng happiness sa mga tao sa paligid mo. In any moment, I could surrender to the powerful presence of love through prayer, contemplation, and stillness. Ito yung parang my life is a moving prayer. Possible marami din religious nandito. Papansin mo dito, love, 2 beses. Happiness. Reflection. Kung LGBTQ ka, then, nasasalamin talaga sa buhay mo yung acceptance ng sarili. Who is that girl I see staring straight back at me? When will my reflection show who I am inside? When will my reflection show who I am inside? Na-realize ng person, music fills you up. Mahilig ka siguro sa music, Marami sa inyo, nagpapatugtog ka ng music habang nag-exercise talaga or habang nasa ride, pwedeng joyride, or sa mga activities na ginagawa mo, kahit pag nababasa ng book, or kahit nakaupo lang doon, nakikinig ng music. Parang music sa'yo is therapy. Na-realize niya, madali ka sumasaya. Pinapakita lang dito na parang isa ka masayahing tao. Parang hindi mo din yan damdam ang mga masasakit na nangyari sa buhay. Parang wala masyadong hang up sa negative Pwede na-realize ng mga tao sa nakaraan or mga tao sa paligid mo. Parang minsan di ka nadadala. Parang ganon. Kasi saktan ka sa love. Gusto mo parang magmahal. Pero all good. Kasi parang worth it naman Ito yung mga tao na magmamahal ako ng todo. Parang ito yung ayoko mamiss ang shot ko. Pwedeng maraming tao nagpunta dito. You take the shot. Kahit mag-miss ka ng ilang beses, okay lang yon. Parang wag ka lang magkaroon ng regret. So, na-realize ng person, gagawin mo talaga yung gusto mong gawin. Happiness is my birthright. Kung ano man magpapasaya sa'yo sa lifetime na to. Kung kasama mga kaibigan mo, mag-isa, or kahit nga sa taong mamahalin Pag nakapili ka, ang heart mo nandun na. And not necessarily hindi ka na magmamahal ng ibang tao. May energy lang na parang pag napili mo ang taong love mo, medyo mahirapan kang kalimutan yung person. Possibility. Ito yung mga nagmamahal ng todo. Na-realize ang person na to, grabe ka magmahal, malalim. Kahit nasaktan ka ng paulit-ulit, okay lang sa'yo. Ready ka ulit, mag-try. Hindi natin pinapayo, mag-stay ka sa mga abusive relationship. Kaya you have to use your intuition. Ang energy lang pinapakita dito na very loving kang person. At hindi mo yung matanggap sa sarili mo. Pero very loving kang person. Sabi nila, ang totoong nagmamahal, handa mag-sacrifice. Hindi lang yun sa taong mahal mo In general yon. Pag sobrang mahal mo yung mga tao sa paligid mo, parang handa ka masaktan para sa kanila. Kasi marami dito, mapagmahal talaga.
na-realize niya sa'yo? Yung love mo is unforgettable. Magkat tayo ng isang word dito, and then close ko na reading. Hindi ko na-extend magtampo Meron sa inyo matampuhan. Na-realize sa person matampuhin ka. Okay lang yun. I'm siya. Patay dito ng isang word. Travel. Sabi ko na nga ba. Travel. Kung mahilig ka mag-travel, or pangarap mo to, play mo na. May possibility, natutuwa ang person sa'yo. Kung mayroon siyang pipiliin makasama, mamasyal, pwedeng ikaw gusto niya kasama. Para kasi masaya kang kasama. Parang nirespeto mong boundaries ng ibang tao. Kung pili mo ayaw ka kausapin ng isang tao, okay lang din sa'yo na, okay, dito lang ako. Hindi mo masyado pinupush yung sarili mo sa ibang tao. Pero pag welcome ka naman sa mga grupo ng tao, willing ka din na maging vulnerable. Go with the flow ka sa mga bagay-bagay. Masarap kang kasama, parang lagi kang masaya. Kahit may mga nakakainis na nangyari habang namamasyal kayo or nagta-travel kayo ng person or ng mga taong ito, parang nakapokus ka pa rin sa happiness. So, marami sa inyo, parang very outgoing, pero very private din at the same time. Possible magta-travel ka very soon. Claim mo yon. Kung meron kang plano mag-travel, all good. Kung ex mo tinatanong mo, anong na-realize niya tungkol sa'yo? Very spiritually connected siya sa'yo. Na hindi niya maipaliwanag. Pwedeng pinagpipray niya pa rin na maging happy ka. Makuha mo yung gusto mo. Makuha mo yung happiness na hinahanap mo. Sa lifetime na to. And kung meant to be, magkita kayo, along the way, mag-travel, magkasama, then, always feeling niya mag-enjoy siya kasama ka. Possible marami dito involved sa long distance relationship. Ano na-realize niya tungkol sa'yo? Kahit pa ang layo ng pupuntahan niya is all worth it. Kung love naman niya yung pupuntahan niya. Na-realize ng person, kung love ka niya talaga, kailangan niya mag-travel papunta sa'yo. I think all good na tayo. Sana nakuha may messages na para sa'yo sa reading natin. And if gusto mo ng personal reading or private reading, message mo lang ako sa email ko, lalisa.tarot@gmail.com, or pwede din sa Facebook page ko, Lalisa Tarot. I think all good na tayo, group number 2. Pwede ka din manood sa group number 1 kasi may number 1 din doon. All good naman yon. Pwede din manood ka sa group number 3. All good din naman yon. Pumunta sa lahat ng group. Thank you everyone for watching our video. Sana kuha may messages na para sa'yo, group 2. And I'll see you again on our next reading. Namaste! Welcome to reading group 3. So back tayo sa topic, anong na-realize niya tungkol sa'yo? Angel guys and spirit guys, tulungan mo kay channel a message for group number 3. So this is a general tarot card reading. Take what resonate and leave the rest. So tingnan natin. Dito, ano ang na-realize na pagtanto ng person na to tungkol sa'yo? Magkat tayong card Tinatan. Anong na-realize niya? 9 of Cups. Okay, magkat tayong 4 cards. Tingnan natin. Na-realize ng person, tinatanong mo sa reading. The Lovers. The Lovers. 2 of Swords. 2 of Swords. Ten of Wands. And the Devil sa ilalim. Five of Swords.
na-realize ng person na to na parang namimiss niya yung partnership yung dalawa. Kung ex mo yung tinatanong mo, namimiss niya yung times na magkasama talaga kayo. Para kasing, parang ikaw yung pinaka best person na nakakakilala sa kanya. Possible, meron siya nostalgia sa nakaraan. Para kasing salta natin, nabitin. Parang kulang pa yung memories sa pakiramdam ng person. Parang ang dami niyo pang pwedeng ma-discover sa isa't isa. May possibility. May love sa yung person. Pero yung connection, habang tumatagal, pabigat siya ng pabigat. Na-realize ng person, parang siya yung nagpahirap sa'yo. May ako taga sabihin salita eh. Maganda kasing card sa taas Six of Cups, para siyang happy card, soulmate card. So makikita dito na isa kang tao na marami naman talagang taong gusto maging friends ka. Possible, wala naman sinasabing bad masyado mga tao sa paligid tungkol sa'yo. And then, pumasok ang Nine of Cups. Ang Nine of Cups, wish card ng tarot. So parang ito yung nakukuha mo yung gusto mo. So realize ng person, nung nakukuha mo na yung gusto mo sa buhay, umaayos ang buhay mo, parang nag-walk away mga tao sa life mo. Kung isa siya sa nag-walk away sa'yo, then na-realize niya na naging unfair siya sa'yo. Nung nakita ka niya na nanalo, parang nag-walk away siya. Na-realize niya dito na parang it's a decision na pwedeng gawin ng isang tao Pwede siya magstay sa tabi mo sa panahon na naging ayos ang buhay mo. Pero parang pinili niyang mag-walk away. Kung mga taong hindi mo nakasundo to sa nakaraan, bigay ko lang, possible, na-realize ng mga tao na to, may choice sila kung paano kanila titingnan. Mas pinili nila makita yung negative sa'yo. And the question ng mahirap na experiences sa'yo. Kahit nandun naman talaga yung good side mo, possible sising-sisi yung mga tao sa past. Na-realize nila na good person ka naman Deep inside, wala ka naman ibang pinangarap kundi maayos na pamilya, maitaguyod mo yung pamilya, makapagdala ka ng karangalan, manalo sa hamon ng buhay. Pero parang unfair ang life sa'yo. Gusto yung mga taong inaasahan mo, parang nag-walk away sa'yo nung time na kailangan mo sila. Ang Five of Swords, card to ng labanan. So, na-realize ng person na to, ilang beses ka na pupunta sa mga ganitong sitwasyon. Na yung taong love mo, mga taong minamahal mo, nahati. Meaning, sabihin natin na stuck. Parang walang ginawa. Hindi natin pumunta sa negativity kasi dito ang devil card. Ang devil card kasi obsession. May possibility, marami sa tao sa nakaraan, medyo nagbigay sa'yo ng negative experiences talaga. Nahirapan ka, pakiramdam mo yung mga panalo mo sa buhay, hindi pinansan. Na-realize nila na malaki talaga ang pagkakamali nila sa'yo. Nakikita nila ngayon ang value mo as a person. Nakikita nila yung mga mabubuti na gawa mo sa nakaraan. Kung ex mong tinatanong mo, then sising-sisi talaga to. Tinan mo to. Diba? Parallel action ng babae sa likod. Pero magkaiba yung itsura ng lalaki. Parang ibang kulay ng hair. Pero yung babae parang constant. Ganun pa itsura niya. Nung panahon na kailangan siya ng lalaki, ganun itsura niya. Nung panahon na parang hindi maganda, nandun pa rin siya. Hindi siya maalis. Parang hindi siya umalis. Lagay ko doon. Nananatili ka nagmamahal sa kabila ng nararamdaman mo. Ito yung parang kahit nasasaktan ako, nagmamahal ako, nandito lang ako.
Possible nagbigay ka ng chance sa maraming tao more than pa sa kailangan. More than pa. Kahit alam mo na it's time na talaga na umalis na, umexit na, nag-stick ka pa rin sa tabi ng mga taong ito. Number one, may possibility is reconciliation. Kasi Six of Cups galing yan sa nakaraan. So, nung na-realize ng person na kung gusto nilang bumalik sa buhay mo, kailangan meron talaga silang maganda rason. Parang pinapakita lang ng card dito. Kung gusto nila ma-reconnect sa'yo, makakabuti. Kung ano man yung nangyari sa nakaraan, hanggat kaya, ayusan. Ang Nine of Cups kasi para siyang trophy. Minsan tinitignan siya as parang trophy person. Parang gusto mo yung person dahil sa achievement niya. Possible na realize ng mga tao sa nakaraan na taken for granted ka nila. Gusto lang nilang good side mo, yung madadala mo sa table, alam mo yun, mabibigay mo sa kanila, pero hindi nila tinitingnan yung kabilang side. Pag ikaw na ang kailangan, ikaw na yung may kailangan, nag-walk away sila. May pagsisisa, may possibility na may pag-iyak talaga dito. Maraming tao sa sumiiyak dahil sa mga pain na naibigay nila sa'yo. Kung nakaranas ka na parang nasaktan ka ng ibang tao, it's time ibaba mo na yung nagpapabigat na yon. Ang devil kasi is yung bitterness, yung resentment, galit. Kung gumagawa kang decision, kakalimutan ko na ba yon? It's time kalimutan. Hindi na ikaw yon. Hindi na ikaw yung tao na saktan. Ibang tao ka na ngayon. Ito yung sisabi ko na merong tayong iba't ibang reality, sabay-sabay. Para sa Two of Swords. Meron kang sa kabilang side, meron ka sa kabilang side. Nag-exist yan sabay. So, pwede kang pumili. Pwede ka sa lovers, pwede ka sa devil. Parang side yan. Kung pipili mo love more than sa takot, dito ka pupunta. Dito mas maganda. May possibility. Na-realize ng person sa nakaraan na mas na ngibabaw ang takot. Like, kung ex mo to, hindi ka napaglaban ng ex mo, mas nangibabaw ang takot. May possibility din. May love naman siyang person, pero may takot na nararamdaman. Pwedeng deep inside natatakot ang mga tao sa klase ng love na pipil nila sa'yo. Parang love na hindi ipaliwanag. Pwedeng deep na nakakatakot na. Ayusin natin na. Ang Lover's card is decision card. Malalim kasi siya, more than pa siya sa card. Parang ang Lover's card, may connection sa subconscious. So meaning, ang lalim ng pagkakabaon. Alam mo yon. Kahit pinipilit ka ng mga tao nakalimutan, napaka-unforgettable mo. Dahil sa Lover's card, mahirap kang kalimutan. Na-realize ng tao na to na pwede niyang gawin lahat ng paraan para kalimutan ka. Pero always maalala ka niya. So, it's time. It's time. Harapin yung takot na yon. Pwedeng harapin ka talaga. Or, harapin na yung takot sa nangyari sa nakaraan. Finally, i-let go na yon. Kung naman ang pumipigil para makamove on ng person sa'yo or ikaw sa person, pwede niyo mapalaya ang sarili niyo. Para dito meron ka ex na na-obsess sa'yo putulin ng chain. May mga nagtatanong sa akin about cord cutting. Pero hindi ko siya din-discuss sa channel ko. Possible marami sa inyo nagre-resonate ka doon. Parang energetically nakabind ka pa sa isang person. Ikaw magde-decide. Pinapakita lang dito na parang may taong lagi nag-iisip sa'yo. Possible, merong memories kayo ng person na to. Napakahalagang person ka sa kanya. Possible hindi na kayo nagkikita dahil magkalayo. Kakaiba na ng ginagawa. More ito, para memories na lang na nakaraan. Pero kahit magkaiba kayo ng mundo, may kakaibang connection pa rin sa gitna. Para kayong dalawang tao magkaibang mundo, pero magkamukha lang din. Marami dito, possible, nag-resonate ka sa salitang twin flame. Dahil sa Lover's card, maganda tayong advice sa'yo. When I lean on certainty and faith
I changed my mind about the world I see. Binago mo ang pagtingin ng person sa mundo. Kung dati, nakita niya ang mundo punong-puno ng mga toxic, abusive na mga tao, na-realize ng person, may mga taong totoong nagmamahal talaga. May mga tao na mabuti intention. Hindi niya makalimutan ang eyes mo. Yung mata. Pwede lagi siya nakatingin sa'yo. Or lagi niya talagang tinitingnan. May reading ako nito general reading. Sabi ko, pag tingin ka ng tingin, may love ka sa person, ang na-realize ng person, parang gumaganda ka habang tinitingnan. Ito yung parang beauty na pag tumatagal, gumaganda pag tiningnan mo. Hindi natin kinukumpara. May mga tao lang na sa umpisang tingin, parang sabihin natin, hindi ganun ka-attractive. Pero pag tiningnan mo, tinitigan mo, habang tumatagal gumaganda itsura. May something amazing, no? Parang nagbabagong itsura. The process of love will always cast out fear. Ayun nga yung love, ito nga yung fear. So parang na-realize ng person, kahit takot siyang mahalin ka, mahal ka pa rin niya. Marcy niya, takot ka mahalin ng person, pero love ka niya. Kung ba't takot? Kung saan gagaling ang takot? Pwede mong pag-aralan. May takot Pag-aralan mabuti. Pwedeng na-realize ng person na kahit takot siya, hindi mawawala yung love Presence of love will always cast out fear. Pwedeng tinatanggal mong takot ng person. Nawawalan takot niya pagkasama ka. Joy is the ultimate creator. Nagbibigay ka sa kanya ng happiness, joy. Masaya kang kasama. May possibility. Joy na nandito creator. May something nakakatuwa sa paraan mo ng pag-handle ng problema. Napapansin ng tao na to, kahit anong pambigat ng problema, hindi yung dahilan para pabigatan mo talaga ang mundo mo. Magaling ka magdala ng problema. Na-realize niya na magaling kang magdala ng problema, hindi halata sa'yo. Kahit nahihirapan ka, poise ka pa rin. My vibes speak louder than my words. Marami sa inyo, dalawa lang yan Malakas ka magsalita, may par sumisigaw, or bumubulong, pabaliktad, ang hinang boses mo. Mahina ang boses. Kaya speak louder. Louder. Loud. Lakasan. Pag na-realize ng person, kailangan magsalita Hindi madadala sa mga paramdam. Kailangan ng action, hindi madadala sa patingin-tingin. Kung gusto niya magkaroon kayo ng connection, kailangan ng action, kailangan ng salita. Kailangan ng action, kailangan salita. Hindi lang basta sa pakiramdaman. Possible, nagbibigay ka ng good vibes sa person. Na-realize niya na gumaganda ang tingin niya sa mundo dahil nandun ka. Hindi ka takot harapin yung mga takot mo. Mga inner demon, yung mga insecurities mo, hindi ka takot harapin. Handa kang ayusin ang dapat ayusin. Na-realize niya yung eyes mo nagpapakita na marami ka nasaksihan sa mundo. Pain. Ang damo nakitang pain. Damo na feel na pain. Nakikita sa eyes mo. Eyes is the windows to the soul. So yung soul mo, nakikita sa mata. Nag-spark doon. Papansin niya na meron kang very beautiful soul sa ilalim. Curious ang person kung anong ginagawa mo. Na-realize siya na kahit umiwas siya sa'yo, layuan ka niya, hindi niya maiwasang disilipin ang ginagawa mo. Nakikurious siya. Kung may iba ka ng person ngayon, then pakiramdam ng person na to, nakatali ka sa partner, di ka makakalayo. Magkatali kasi sila doon May possibility.
Na-realize niya na kung sino man ang kasama mo sa life mo, ikaw pumili. It's a choice na pinili mo. Na-realize niya na kung ibang kasama mo, ganyan talaga ang taong gusto mo. Pwede mo pag-aralan. Pero na-realize niya na, minsan, kailangan mo let go yung mga tao na hindi para sa'yo. Kahit alam mo pa yung person, kahit takot ka pa mawala ang person, minsan kailangan mo mag-walk away. Kailangan piliin mo sarili mo. Pwedeng pabaliktad Pero na-realize niya, nag-walk away ka sa connection. Kasi na-realize mo, hindi siya makapagbigay sa'yo ng pangangailangan mo. Nagkaroon ka ng lakas ng loob, mag-walk away. Kahit na, ayaw mo naman talaga. Mag-add tayo ng keyword dito. Boxes. Lakas mo manuntok. Wala pang hindi lang kita. Ano itong nasa kahon? Mag-aralan mo to salitang boxes. Pwedeng talagang kahon. And na-realize niya, kung mag-partner kayo and then naghiwalay kayo, alam mo yun, always kasing symbolism lang naman to. Yung mga box kasi, parang symbolism siya na aalis. Alam mo yun, aalis, may darating o may aalis. Possible, naalala ka niya talaga. Not necessarily pag tumitingin siya sa mga box, pero possible. May possibility. Pakiramdam ng person na to. Parang nakakamiss yung presence mo. Parang may nakakamiss. Kahit magbago na yung setup, nag-iba na ng lokasyon, let's say lumipat na siya ng bahay, nag-iba na, parang may namimiss siya sa'yo. Boxes, pwedeng boxes of chocolate. Pwede mong pag-aralan. Kung binigyan ka ng chocolate ng person or flowers that possible, na-realize niya na na-appreciate mo lahat ng regalo niya sa'yo. Very grateful na person ka. Masarap ka regaluhan. Possibly. Maingat ka siguro sa mga bagay na binibigay sa'yo. May posibilidad. Na-realize ng person na may pangako siya sa'yo. Kung ano man yon, meron siyang pinangako sa'yo. Na-realize ng person na to, punong-puno ka ng surprises. Parang mo ka sa energy. Punong-puno ng surprises ang life mo or yung personality mo. Or kapag kasama ka, parang punong-puno ng surprise. Dahil sa ganda ng vibes mo, yung presence of love, parang nandito na nga love and joy. Love, joy, and peace. Peace na lang wala. Pwedeng peace na realize yun na gusto niya magkaroon ng peace offering sa'yo. Ayaw niya kayo mag-away. Hindi niya gusto makaaway ka. May possibility kung may mga taong involved sa connection niyo, like maraming soulmate, maraming option, competition, then na-realize ng person na to, hindi ka tipo ng tao na ipagpipilitan mong gusto mo. Ang gusto mo, piliin ka. Talagang piliin ka. Choose me. Na-realize niya na, kung hindi mo ako pipilian, hindi mo ako paglalaban, hindi ako magiging partner mo. Parang dito, gusto mong piliin ka ng person. Parang nandun. Parang gusto mo makita ka niya as si the one. Pwede mo pag-aralan yung sinasabi ko. Ang dami kasing trophy pero may kinuha siyang isa. So parang na-realize niya, marami siyang choices, marami siyang pwedeng pagpilian. Pag pinili ka niya, then life will be a surprise. Hindi niya alam kung ano mangyari. Pwedeng pumunta to sa lovers, sa devil card, sa ibang direction. Pwede mahati. Pwede maging mahirap ang connection. Or pwede din maging maganda. Kaya nga surprise, hindi niya alam kung saan pupunta. Pero para mangyari yun, kailangan niya muna gawa ng choice. Doon pa siya mabaksak sa salitang choice. Pwede mahirap sa person gawa ng desisyon. Pero na-realize siya na parang yun ang hinihintay mo. Piliin ka niya. Pag-aralan mabuti. Kung di siya makapili,
Boxes suntok eh. Mapangiti lang kita. May boxes dito. Alam mo, ito ba't itong mga kahon na to? Tapos siya may package si Mayor. Kung meron siyang gift sa'yo, then yan meaning ng box. Boxes. Mga kahon yan eh. Pag-aralan mabuti. Kung ba't yan ang binigay sa'yong word. Pwede mo pag-aralan. But I think all good na tayo. Hindi ko na-extend ang video. Sana nakuha mo yung messages na para sa'yo. If nag-resonate sa reading natin, let me know na lang sa comment. And if gusto mo ng private reading from me, message mo lang ako sa email ko, lalisataro@gmail.com, or pwede din sa Facebook page ko, Lalisa Taro. Close ko na reading dito, group number 3. And thank you everyone for watching our video. I hope all of you have a blessed day. I'll see you again on our next reading. Namaste.